Ngayon naman po mga kapuso, makakausap natin live mula sa Camarines Sur si gubernatorial candidate Migs Villafuerte. Good morning ulit sa iyo, Migs. Magandang umaga, Pia. Magandang umaga. Nako, kagabi na interview ka namin, gabing-gabi. Ngayon na napakaaga, gising ka na. Babalikan ko lang sana yung nabanggit mo kagabi nung nagkausap tayo. Sabi mo kasi gusto mong ipagkaisa yung inyong lalawigan at sabi mo nga kailangan mag-umpisa sa pamilya. Pero at the same time, sinabi mo rin na gusto mo muna pahupain muna ng konti yung tensyon sa inyong pamilya dahil nga katatapos lang ng eleksyon. So, meron ka bang partikular na planong nilalatag para magkausap kayo ng iyong lolo, pati na ng iyong lola, ang iyong ama, magkapulong-pulong kayo? Sa ngayon, of course, I wanna let things cool down para ma-ease yung tension. Pero if push comes to shove, ako na mismo mag-i-initiate. Bibisita ako sa bahay ng lolo ko, text ko siya, ako na mismo tatawag. Dahil ako po talaga gusto ko na magkaisa ang aming pamilya. So, meron talagang binalak mo yan, parang win or lose sa eleksyong ito, binalak mo na mag-initiate ng pakikipag-usap sa inyong pamilya. Yes, of course. 1 year before election, filing, 1 week, 1 month before election. Ngayon, 3 days after election. Ever since naman po talaga, gusto ko talaga ayusin ang aming pamilya. Ano bang una mong gustong sabihin sa iyong lolo at lola? Unahin na natin yung lolo mo. Una kay lolo. Una, sana magkaisa na po kami. Ayoko na po mag-away ang aking ama, si Gov. El Rey at si Lolo Luis. Sana po magkaisa na kami. Alright. Sa punto bang ito, Migs, parang naisang tabi mo na yung mga agam-agam nung mga kababayan mo, no? Yung mga taga-Camsur na nagsasabi na baka raw masyadong bata ka pa para maging gobernador dahil once, let's say nga, maiproklama ka na nga, ikaw ang magiging youngest governor ever. Unang-una po ako naniniwala na sa pagiging gobernador, wala po yan sa edad, kasarian, relihiyon. Nasa ano po yan? Sa sinseridad at dedikasyon na mamuno po talaga sa aming namamanuan sa probinsya ng Camarines Sur. At it's such a great honor po na maging youngest governor in Philippine history. Such a great honor for the Bicol region, province of Camarines Sur, and the Villafuerte family. Sino bang magiging mga katuwang mo sa iyong pagpapatakbo o pamumuno sa lalawigan ng Camsur? Siyempre, iyong ama tutulong sa iyo? Yes, of course. My father will be my #1 consultant, my #1 advisor, and my best friend. Pero I'm also open to my lolo helping me. Ang lolo ko po at ang ama ko po ang aking mga hinahangaan sa politika. Paano, Migs, kung mangyari na mayroong halimbawa, no, gustong isulong ang iyong ama na tingin mo hindi sapat o hindi nababagay na ayon para sa iyong mga plano para sa lalawigan? Paano mo i-resolve ang ganitong klaseng conflict? Hindi naman po ganyan ng aking ama. Alam ko po na bilib po siya sa akin at papabayaan po niya ako na patakbuhin ang probinsya the way I want it. Pero of course, my ears will always be open for his advice and also my lolo. Mensahe na lang siguro, no, para sa iyong mga kababayan sa Camarines Sur? Unang-una ako po nagpapasalamat sa tiwala, suporta at tulong at sa pagkakataon na binigay po ninyo sa akin. Maaasahan po ninyo na ang tiwala at suporta po na yan aking ibabalik sa sincero at malinis na pagserbisyo sa probinsya ng Camarines Sur. Alright, maraming salamat sa iyo, At may nagpapabati po, si Von. Alright, na may shoutout ka ngayong umaga. Maraming salamat sa iyo, Camarines Sur gubernatorial candidate Migs Villafuerte. Good morning po sa inyo.